Grabe mga kadugyot, nag-comment nga pala sa amin si Biniaya. Hindi nga lang namin alam kung totoo yan o hindi. Pero ang sabi niya, Kuya Dugsan Kappa girl, pwede po ba kayo mag-house tour please? Pag nagawa niya po yun, magiging honor din ako sa school. Siyempre dahil idol namin si Biniaya, sige mag-house tour tayo. Buong bahay talaga. So Biniaya, ito nga pala ang labas ng bahay namin. Bali bago nga pala tayo pumasok ng bahay namin, dito sa gilid makikita nyo sobrang daming karton. Ito kasi mga pinagbalatang karton na plastic na mga parcel ni Kappa girl. Tapos dito naman sa kabilang side, ayan meron nga pala kaming gate pero isa na lang. Dito naman nakalagay yung mga chinelas namin. Chinelas ko yung nasa taas. Tapos ito naman mga sapatos ni Ate Jutil. Chinelas pang bahay ni Kappa girl. Kung katabi naman, ilagayan namin ng mga plastic at mga eco bag pag namimili. Ayan nga pala yung labas. Ngayon naman tara, dito naman tayo sa loob. Sobrang excited ako pakita sa'yo Biniaya, itong loob ng bahay namin. Ayan Biniaya, ito nga pala yung pinakasala ng bahay namin. Teka, madilim, buksan ko muna yung ilaw. Speaking of ilaw, sa ilalim nga pala ng switch nakalagay dito, sabitan namin ng mga susi. Tapos, dito naman sa likod ng pintuan, dito naman namin nilalagay itong treadmill. Kasi nung panahong chubby-chubby pa ako, mahilig kami mag-walking ng Team Dugyot. Pero dahil di na namin yung nagagawa, bumili na ako ng treadmill. Bale, ito nga pala ang aking pinakabuong sala set. Dito nga pala sa tabi ng sofa, ay meron ako dito maliit na mini cabinet. Bale, si Kappa girl nga lang pala naglalagay dito ng ano-ano. Ayan, mga sticky notes, mga ballpen. Tapos, ito nga pala, dito si Kappa girl naglalagay ng mga medal. Bale, kukunti na nga lang pala yung medal niya kasi pinamigay niya sa mga pals niya yung iba eh. Ayan, binalik ko na. Tapos, ito nga pala tinuturo ko sa inyong sofa set. Ito nga pala, ibigay lang sa akin ng isang fan. Sa totoo nga lang, di ako makapaniwala na bibigyan ako ng ganitong klaseng gamit. Hiyang-hiya talaga ako ng panahon eh, pero hindi na ako nakahindi. Sa tabi naman ng sofa set ay meron ditong side table. Tapos meron nakalagay dito eh, iba't ibang mga board games. Para nga pala if ever meron akong bisita at naboboard sila, meron silang paglilibangan. Sa taas naman ng sofa set ay meron ako ditong salamin. Diba yung iba nilalagay dito yung mga parang picture-picture na kakaiba. Pero sa akin, salamin na lang. Tapos eto meron ako marito center table. Ito nga na pagkain o ng tubig. Sa harap ng sofa table meron TV. Display nga lang ata tong TV namin kasi hindi naman nagagamit. Sa tabi ng TV ay meron nga pala slim cabinet. Dalawa nga pala yung kaliwa at kanan. Kung mapapansin nyo, wala na nga pala itong mga laman. Punong-puno nga pala yun na pagkain pero naubos na agad nila Kappa girl. Kaya dati kung groceries ang laman neto, ngayon ay puro pagkain na lang o tulad nitong pop. Di na nga rin nagagamit. Ang dami pang pinamili sa akin. Tapos meron nga pala ako ditong ergonomic chair. Ito nga pala ginagamit ko kapag nagpapahinga ako. Ito naman yung lamesa ang pinag-e-editan ko. Diyan ako nag-unboxing, diyan kami lagi ni Kappa girl nagko-content. Kasi tapat ito ay bintana kaya maganda ang light. Maganda kasi ang lighting ng araw kaysa sa ilaw. So ito na mga kadagot, ito na nga pala ang aking buong sala. O di ba maliit lang kasi maliit lang naman ang bahay namin. Sunod naman, dito naman tayo sa papuntang kusina. Tapos na tayo sa sala tour, kaya kusina tour naman tayo. Papuntang kusina, bali madadaanan nyo nga pala to stante ko. Bali, stante nga pala to ng mga collections at picture namin. Dito sa gilid, ay naglagay din naman ako ng stop toys. Ayan, naka-organize siya dito sa lagayan. Bali, ito nga pala nakikita nyo, ay sa kwarto talaga to nakalagay. Hindi talaga to pang sala kasi collection ko ang mga nakalagay dito. Tapos sa ilalim, ayan nga pala silver play button namin. Ayan, ito nga pala yung mga picture namin. Lahat to ay picture namin na magjowa pa lang kami. At picture namin nung iginasal na kami. Pero nga din pala ako ditong Minecraft shop na umiilaw. Ba't bang ilaw yan? Sabihin nyo lang kung gusto nyo makita ha. Senen, so mga kadut, ayan, ngayon naman, kusina tour na tayo. Ayan yung lamesa, diyan kami kumakain. Sa ilalim ng lamesa, dito naman nakalagay yung bigas namin. Ayan, wala pang bawas. Tabi naman ang bigas, yung dalawang upuan namin, kaso sira na. Meron nga din pala kami air fryer, tsaka initan ng tubig. Regalo nga pala sa amin to nung kinasal kami. Pero simula nung kinasal kami hanggang ngayon, hindi pa rin namin to nagagamit. Oo nga pala, meron nga din pala kami doorbell, o diba? Meron nga din pala akong water jug, diyan ako naglalagay ng tubig para matagal yung mamig pag nilagyan ng yelo. Tapos, eto naman yung bagong bili ko, nalagay ng plato. O diba mga kadigot, ang aesthetic niya. Mukha siyang bahay para ka lang nagbubukas ng bintana tsaka ng pintuan. Eto naman yung lababo namin, di ba napakalinis? Walang hugasan kasi walang kakainin. Dito naman sa gilid nakalagay-lagayan ko ng mga patis, suka, toyo at kung ano-ano pa. Usod pa ng konti, dito naman ako nagluluto. Nakikita niyo ba itong tinuturo ko? Itong parang bakal na to, stainless. Ganito nga pala ang purpose niyan, ay pang cover. Para di masyado magtalsika ng mga mantika. Bali sa taas nga pala, nagpakabit nga din pala ako ng exhaust fan para higop na higop agad ang init kapag nagluluto kami. At next, ito nga pala, aalisin ko na rin. Kasi kapag bumalik nga pala kami ng rep, dyan namin ilalagay sa pesto na yan. Bali yan nga pala ilagay ng mga kawali, kalan. Pero hindi ko nagagamitin kasi yung mga kawali at kalan namin, dito lang namin ilalagay sa ilalim ng lababo. Ito nga pala, regalo lang din sa amin nung kasal. Sabihin nyo lang, gusto nyo makita laman neto. Ayan, dito nakalagay yung mga kawali at kalan namin. Tapos, ayan, meron nga din pala kami dalawang tubig. O, diba? Aesthetic ng kulay, hindi kulay blue, hindi rin kulay green. Kulay gray, o diba? Ang ganda. Ayan, tapos na tayo sa kusina tour. O, diba? Maliit lang din kusina namin. Sunod naman, dito naman tayo papunta sa banyo. Kung makikita nyo nga pala, itong space na to, parang naging storage space na siya. Puno na kasi na kung anong anek-anek ang mga nakalagay dito. Tulad na lang nito mga side table na hindi ko na rin nagagamit. Magaganda at matitibay nga itong mga to. Hindi ko nga masasabing one use lang itong mga to kasi never ko naman talaga nagamit. Tsaka yung quality na hindi basta-basta, hindi eme-eme lang. Talagang magagamit, kaso ako hindi ko na sila magagamit. Tapos ito mga katabi, punong-puno to ng mga laruan. Bali nire-ready ko nga lang pala ang Pasko para sa mga bata. Grabe, ang dami nyo na padagdag pa ka ng padagdag yan eh. At yung iba naman ay para sa mga inaanak. So mga kadagyot, dito nga rin pa nakalagay itong aking washing machine. Katabi naman ito yung napakalaking cabinet. Lagayan din ng mga sabon, hanger at kung ano-ano pa. Sa taas naman nakalagay yung helmet at iba pa mga giveaway namin nung kasal na hindi na namin naipamigay. At ngayon, dito naman tayo sa banyo ko na maliit lang. Yes, ito naman yung banyo pero maliit lang. Bali dito nga pala sa likod ng pintuan, makikita nyo.
lagayan ko ng labahan. Sa taas naman yung basurahan. At sa taas pa, lagayan ng mga skincare, mga sabon-sabon, shampoo, at mga panglinis. Ayan, meron nga din pala ako dito maliit na salamin. Meron din maliit na laboratory. Sa tabi ng salamin, meron lagayan ng toothpaste at toothbrush. Sa gilid pa, meron nga pala akong dalawang map. At eto naman yung aking bowl na kulay itim. Sa tabi ng bowl, meron ako dito lagayan ng sabon. Sabon to panghugas ng alam nyo na. Sa taas naman ng bowl, dito naman nakalagay yung tissue kaso wala ng tissue. Ayan o, ubos na, wala lang laman. Dito naman, malapit sa shower, meron ako nakalagay na sabon na pangkatawan. Ayan naman yung aking timba at yung shower. Ayan mga kadigyot, eto na ang aking banyo tour. O diba, maliit lang. At last but not the least, next naman, dito naman tayo sa ating kwarto tour. Magbe-bedroom tour naman tayo. Bali, maliit nga lang din pala tong kwarto namin. Kasi nga, maliit lang naman ang bahay namin. Bali, itong sofa set, ito nga pala yung dahilan kung bakit nailabas ko yung istante ng mga collections ko at mga picture namin nung kasal. Yung talaga nakalagay dati yun eh. Pero dahil dito sa sofa set, pinasok ko to ng kwarto at nilabas ko yun. Kasi kapag nasa sala to, baka madalit masira kung sino-sino ang uupo. Bali, dito sa kwarto, ayan, nakalagay yung mga stop toys namin. Lagayan ng mga kumot at unan. Sa taas naman, nakasabit yung aking Minecraft sword at Minecraft. Ayan, mga kadigyot, meron din kami maliit na aircon. Ayan naman, lagi sarap na sarap si kapag natutulog dito. At ayan naman aking mga pearly beads na hindi ko na napuno. So, Bini Aya, ito na ang request mo. Sana maging honor ka na dahil nag-house tour na ako para sa'yo.